At mga kapatid, magsiluhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating parish priest, Reverend Father Benito Wazon. Magsitayo po ang lahat. Halina tayo ay magdiwang sa araw ng mga banal na pinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sila ay ginugunita natin bilang ating mga tagapamagitan sa langit. Ang kanilang mga dakilang salita at gawa upang maipahayag ang mabuting balita ay marapat lamang natularan. Sa misang ito, idalangin natin sa lahat ng mga banal ang grasya ng ating paghilom mula sa pandemyang ating kinakaharap upang magkamit ng kapayapaan para sa buong daigdig. Ay tumahimik sandali, pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog naming pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit na puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda,
Sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggagaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagan pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba
na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon ay pista ng lahat, no, ng mga banal. Lahat. Hindi lang yung mga itinuturing ng ating simbahan na mga banal. Yun yung mga sinasabi sa English na canonized, no? Sila ay kinikilala hindi lang ng isang lugar, kundi ng buong sangkakristyanuhan o ng buong simbahang Katoliko. Yan ay sila San Antonio, no? Si San Ignacio, si San Pedro, Maria Magdalena, no? Santa Maria Magdalena, no? At lahat pa ng mga santo na may mga araw na ipinagdiriwang natin. So sa isang banda, itinakda ng ating pananampalataya ang araw na ito para hindi lang sa kanila na pinalad na magkaroon ng sariling araw at sa ating ang parokya kada Martes pa ay ating pinagpapatuloy ang pamimintuho kay San Antonio. Pero kasama din ngayon yung hindi man kinikilala pa ng simbahan dahil hindi pa siguro alam, alam ng Diyos. Kilala ng Diyos na naging karapat-dapat. Alam ng Diyos na isinabuhay yung ating binasa ngayon na mga punong kabanalan. No, itong mga beatitudes na ito, kung ating masusunod, ang magdadala sa atin sa kaharian. Ito ang magdadala sa atin para sa kabanalan at pagiging santo at santa. Ayan. So, yun ang pauna. This is a way of the church, no? In order to make up, no, for those days or for those saints who were not honored during the year. Obvious naman no? 365 days lang, kahit taglilimang santo't santa kada araw, hindi pa rin kakasya dahil sa dami ng mga santo't santa sa ating pananampalataya. So, we gather them all together and we give them honor and praise. Pangalawa, siguro ito yung pinakamahalaga, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil itinulot niya na may mga taong maging banal. Grasya pa rin ito ng Diyos. At kung titingnan natin, yung naging buhay ng mga santo't santang ito ay hindi naman ganap mula pa ng umpisa. Although nung tayo'y binyagan, tayo'y banal. Kaya nga sinasabi na kapag ang sanggol namatay pagkatapos binyagan, diretso sa langit. Pero marami sa atin, habang lumalaki, ay nagkakasala, nakakalimot sa Diyos, nagiging alipin ng mundo, ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng katanyagan. At kung titingnan natin ang mga buhay ng mga santong kinikilala natin,
Marami sila sa kanila dyan, na ganyan. Si San Pablo, maraming pinatay na Kristiyano bago siya nagbalik loob. Si San Agustin ay napaka-promiscuous, no? Marami siyang mga ginalaw, nakasiping, nakasamang mga babae. Si Maria Magdalena, si San Pedro na nagtatwa sa Panginoon ng maraming beses, 3. At iba pang mga santo't santa. Pero sila ay tinawag ng Diyos, binigyan ng Diyos ng pagkakataon in order for them to go back to Him. And they responded. Kaya pasalamat tayo sa Diyos sa grasyang ibinigay niya para sila ay magbalik loob. At pasalamat din tayo sa mga santo dahil tumugon sila sa tawag ng Panginoon. Ang isang mga dahilan ay upang kilalanin natin ang naging pagsisikap ng mga santo at santang ito. It was not easy for them. Na nagbibigay pag-asa sa atin. Di ba? Pag-asa na pwede rin tayong maging ganon. At dapat, no? Dapat tayong maging ganon. Dahil to belong to the kingdom, to be with God, no less we have to be a holy person. No less than being a saint will get us to heaven. Kaya kung kulang o hindi tayo karapat-dapat, we cannot enter. And so we're inspired by these people na kahit na itong mga taong ito na yung iba sa atin ay mas malala pa sa atin, di ba? Yung sa iba, mas mabait pa nga tayo eh. And yet, they were able to achieve this seemingly impossible thing for most of us. Kasi nga, pag tinanong tayo, gusto mo ba maging santo, maging santa? Ewan ko kung tunay na kababaang loob. Ay, hindi ako pwede kasi ganito ako, ganito ako, ganito ako. Well, that attitude will not bring us to holiness. That attitude will not bring us to belong to the kingdom. So, inspiration, pag-asa natin sila dahil sa kanilang achievement. And finally, we are asking for their intercession, yung kanilang pamamagitan. Naniniwala tayo sa pamamagitan ng San Antonio dahil patron natin siya kada Martes. And we are so happy, dahil sa pamamagitan ni San Antonio, marami tayong natatanggap na grasya. Mantakin nyo, hindi lang si San Antonio ang tatawagan natin. Ang tatawagan natin lahat ng mga santo. Silang lahat ang mamamagitan sa atin. Yun na yata ang pinakamagandang pamamagitan at pinakamalaking pamamagitan. Dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo o 100 santo ang mamamagitan sa atin sa araw na ito. Kung mananalangin tayo, tatawag sa kanila, lahat sila will plead before the Lord for our intentions. At ang isang pinakamahalagang intensyon natin, ito ang pandemyang ito. Na sana, ang lahat ng mga santo magtulong-tulong nang sa gayon, ang kanilang pamamagitan ay magdala sa atin sa kagalingan laban sa pandemyang ito. Dapat nandun tayo ngayon sa mga sementeryo. Pero actually, kung tutuusin, di ba? Kailan ba dapat tayo pupunta sa sementeryo? Dapat bukas pa. Kasi bukas yung for all souls departed. Sa ngayon, ang ating pagsamba, ang ating pagdiriwang ay para sa mga santo. Pero naniniwala ako na kaya natin nakagawian na pumunta ng auno, kasi naniniwala tayo na yung ating mga mahal sa buhay ay santo't santa na. I would like to believe na ganun. Na nandun na sila sa langit, nakapiling na ang Panginoon. Kaya we can also pray to them. Kasama sila dun sa mga iba pang mga santo. Na sana tulungan tayo sa ating mga sari-sariling pamilya, mag-anak, dahil siya nga ay yung ating dating nakasama. All in all, itong araw na ito ay isang araw ng pasasalamat. We thank the Lord for the gift of holiness, for the gift of saints, and so also for their intercession. And hopefully, sapat ang mga buhay at halimbawa ng mga santo't santang ito para asamin din natin
na maging katulad nila. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaas natin ang ating mga panalangin kaysa ng lahat ng mga banal sa Ama o sa Ama nating nasa langit. Buong tiwala tayong manalangin sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal. Dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Bilang isang simbahan, sikapin nawa nating makamit ang pangakong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod namin, Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo ay masaya kaming dumudulog, sapagkat kami ay nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon ay natutuwa sa iyong pinapagdakila sa aming mga kapwa. Sila ay naghahandog ng dalangin at halimbawa upang sa pagdulog namin ay di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan na kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niebot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapalad ang mga dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapagtiis naman sa pahirap ng kalaban. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Nawa ay tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami ay makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the prayer for the souls of the faithful departed. O Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which your divine Son Jesus shed in the garden, deliver the souls in purgatory, especially those who are most forsaken of all, and bring them into your glory, where they may praise and bless you forever. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. From the gates of hell, Deliver their souls, O may they Lord. rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come unto you. O God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns, world without end. Amen. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paanyaya at patalastas. Inanyayahan po ang lahat na ipagdasal ang ating mga kapatid na yumao sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa bukas, November 2, araw ng mga kaluluwa. Ang banal na misa, ang pinakamataas na panalangin at nagbibigay ng grasya ng kaligtasan. May nobena para sa mga kaluluwa sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Mayroon po tayong votive electronic lights para sa mga natatanging intensyon natin na makikita sa tabi ng silid ng mga santo malapit sa entrance ng simbahan. May gabay po na nakapaskil kung paano ito bubuksan o sisindihan. Bukas na po ang pagtanggap ng ating mga pledges at alay para sa ating 2M 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin sa friendship table para sa mga detalye. Ngayon po, narito ang update report ng ating 2M 4M fundraising. Number of pledges last week, October 19, 124. Amount pledge, 220,370. Amount received, 81,720. As of October 25, total pledgers 160. Total amount pledge 312,370. Total cash received 106,220. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.